Dapat nakulong. Kasama niya din. May hapon. Ano na mag-interview? Alright. Simulan po natin. Yung kapatid ko, para isa lang. Isa na lang. Wala pa. How are you today, my beautiful Vice President? Okay lang. Regular inspection ng kung saan dito ang pocket park. Kailangan din namin ng toilet. Yung toilet mga kaulit, iisip namin na bibili kami ng toilet, ang pagpapalit namin. Tapos, pagkuha na lang kami ng cleaning company every 2 weeks, exam one, para maglinis. Pero wait, we have to thank yung meron ditong foreigner na bumili ng caravan para may toilet. Yeah, For the meantime. Ito na. Ayan. Yeah, bumili sila Sila ng yung bumili ng caravan para may toilet yung taong bahay. Yung caravan na bumili nila. Thank you very much po. Okay, nandito na po si Sara at saka si Mayor Baste. Lahat po ng buong Pilipinas nag-aabang sa latest balita kay Tatay Digong. Kamusta naman po ang bisita nyo kay Tatay Digong? Opo. So, on time kami ngayon. Na-consume namin yung allowed, no, na 1 hour and 30 minutes. At ito yung second visit for the week. Ang susunod na visit ay sa Thursday. So, nagpapasalamat kami sa ICC Detection Unit dahil in-approve nila yung request namin na madagdagan sana yung mga araw na pwedeng magbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagkakaalala ko, ang allowed na ngayon is Tuesday, Wednesday, and Friday na mga bisita. So, papasalamat kami doon. At well, tinanong namin siya kanina kung kamusta ang kain. Sabi niya na wag mo kamustahin ang kain ko. I-update mo ako sa kaso. So, in-update ko siya, in-update namin siya sa kaso according sa kung ano lang allowed, no, sa amin na non-lawyers niya sa ICC na pwedeng sabihin sa kanya. So, yun ang unang pinag-usapan. And then nag-usap din kami about family. Kung kamusta na ang mga family members, nagkamusta siya kay sa kuya namin. Tanong siya nasaan si Paulo at anong ginagawa. At ang sumunod ay mention siya about Kitty. Na pinakita daw sa kanya ng mga lawyers kasi allowed siya, no, na ipakita yung mga messages natin lahat. I-upload ng lawyer yon at ipakita sa kanya. So nakita niya daw yung billboard ni Kitty sa Manila. Meron daw billboard si Kitty sa Manila. So na-mention niya yon and he was proud of it. And nagtanong siya sa mama ko, nagtanong siya kung kilala ba daw ng mama ko si Anilet. Sumagot din ng mama ko na hindi niya daw kilala si Anilet. So, tapos, tinanong ko siya, kamusta ang tulog mo? Sabi ko, dire-diretso ba ang tulog mo? Meron ka bang insomnia? Sabi niya, wala naman akong insomnia. Minsan lang hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa nanay mo. Wow! Yeah! Pumapag-ibig! Pumapag-ibig! Yung ano niya, yung kanyang... Hindi pa rin nawawala yung kanyang pambola sa mga magagandang babae. What else about family? Tinanong niya si Mira. Sabi ko, okay naman si Mira. Nakatanggap ako ng video galing kay Mira nung nandun si Kitty. Si Mira po yung bata na nakita niyo kasama ni Kitty. Si Mira. And then we talked about Suling, yung anak ni Baste. At sinabi namin sa kanya na kapag nagsama yung dalawa, si Mira at si Suling, ay
parang merong powerhouse of mga taratitat na mga Sikiting. babae na mga future strong women of the Philippines. At ano pa ba about family? Yun lang naman yon about family. And then, yung update sa case, na-update siya sa case. Update sa elections, tapos na yon, na alam na niya yon. Tinanong ko siya kung ano ang message niya. Sabi ko, araw-araw may naghihintay sa labas, nagpapakita ng suporta sa iyo. At tinanong ko siya, sabi ko, may gusto ka ba na message sa kanya? And then, giingon niya in Bisaya nga, tindog lang mo din ha, hantod sa kahanturan. But then, alam namin lahat na joke yon. And then sabi niya, no, tell them na sandali by memory ko lang ito, ulitin. I am eternally grateful for your showing of support, and I recognize your sacrifice which you do not have to do, so you can now go home. Yun ang sabi niya. So, Correct. Ano, uwi ba tayo? Hindi! Hanggang sa dulo po. Meron bang iwanan? Wala! Sa VP, usually po ba pag nag-visit kayo kay PRRD, nasaan po? Sa room or sa dining table, sa garden? Paano po ba pag meron nag-visit? kaming special room doon sa visiting area dahil yun ang binibigay sa amin na na Space. space. Hindi kami doon sa common area. Doon kami sa special room. Special room. May binalita ba kayo sa kanya na national news? At ano naging reaction ni Tatay Digong sa mga national news na binigay niya sa kanya? Wala kaming pinag-usapan na national news. Well, napag-usapan namin yung May 31. Yeah, yung birthday. Tayo lahat, yes. Napag-usapan namin yung May 31, so nag-rundown ako ng mga speakers. Sabi ko, nandoon si Baste, nandoon si Senator Amy, nandoon si Senator Dante Marcoleta, Senator Robin Padilla, spokesperson Harry Roque, Attorney Vic Rodriguez, Doc si Mata. Maharlika I mentioned, and then ako, and the lawyer, Richard Mata, and the American Malcolm. Yes, the American guest, si Malcolm. So sabi ko, we have 10 speakers at madami ang pumunta at madami ang nagpakita ng suporta at madami ang nalasing. Yes. Madami ang nalasing at madami ang nabusog. Sobrang dami ng pagkain din. Madami ang nabusog at madami ang mixed feelings dahil nakakalungkot na nagsama-sama tayo dahil nakakulong si Pangulong Duterte. Pero sobrang saya dahil nakikita mo yung pagkakaisa ng sobrang daming Pilipino for a single cause. Yes. And that is requesting ICC to send PRRD. Pwede ba niyang makita mga video ng mga gathering? Pwede po ma'am, pero lawyers lang po ang allowed noon. So ang ginagawa namin is pinapadala namin sa lawyers and then they upload it sa laptop nila. Tapos kung may visit sila, pinapakita nila. Hi po, ma'am. New York had a very big gathering also sa Times Square. Yes ma'am, oo, I know. I think this is the 3rd year ba? Na ganun ang ginagawa ng mga nasa... Personal friend ko yung pinaka-organizer. Opo. Siya din yung nag-organize for a Ma'am, 30 nakita ko yung doon, ma'am. Yung sa, ano ba tawag nun? Billboard? Hindi siya Yeah, billboard, ma'am. yung video talaga. Video talaga. Oo. Sobrang Oo, parang... LED? Spectacular billboards. Maalala kong 2nd or 3rd time na yan. At nagpapasalamat ako, hindi lang sa mga kababayan natin sa New York, kundi sa buong mundo na nag-celebrate din ng birthday ko. But more than that, may double cause yung kanilang celebration
meron din silang panawagan to send PRRD, to bring PRRD back to the Philippines. At of course, yun din yung panawagan natin lahat, no? Ibalik si Duterte at ibalik ang tunay na pagbabago natin. VP, nagpaalam na ka ba na babalik ka uli sa Pilipinas? Anong mensahe niya sa'yo? Anong mensahe niya dun sa pagbalik niya sa Pilipinas? Opo, nagpaalam na kami. Nakita ko lang sa side eye. Inuuwi ko po yan. Roommate ko yan. Roommate ko siya. So ilagay ba natin siya dito? Sa gitna. Yeah. Nakadali. Yes. So sinabi na namin sa kanya na uwi na kami tomorrow. Magsisimula na yung biyahe namin mamaya. Tapos sinabihan namin siya na darating si Hanilet sa Thursday. And then ang susunod na darating ay si Paolo, kasama yung kanya ang mga VP, paano niyo po, kayong dalawa magkapatid, nire-reassure ang Pangulo para magkaroon siya ng hope na sooner makalabas na talaga siya dyan? As far as allowed sa amin ng mga lawyers na wala kaming privileged communication, sinasabi namin sa kanya yung alam na ng lahat, no, public knowledge na nag-file ng questioning jurisdiction at ngayon ay merong provision sa Rome Statute, yung interim release na dinatrabaho din. And then one of the discussions as well was your suggestion, Scopes, no, to go through the Dutch law. Which she said, okay, you explore that. And then sabi ko, I can do that while I'm back in the Philippines na online na lang yung pag-aasikaso. At, well yun ma'am. Kung ano yung alam na ng lahat, yun lang din yung sinasabi namin para wala kaming ano. At yung bago yung tungkol sa domestic remedy. Well, unfortunately, dahil paalis na si VP, no? Last question siguro si Mayor Baste. Ano pong feeling nyo dito sa bisita nyo, itong pangalawang bisita nyo kay Tatay Digong? Mas magaan. Kasi, okay naman siya. Okay naman. Yun lang, matanda na nga. Masalita na ako kahapon. Tama na. Walang bago. It is reported po na ang sinisisi po ng ibang mga mambabatas na membro ng Makabayan Bloc sa pagpapaliban ng impeachment ay si President Marcos na nauna nagsasabing hindi niya gusto ang impeachment. Any comment po about? Ako ma'am, hindi ko po alam, no? Hindi ko po nasusundan. Actually, yung mga nangyayari sa Pilipinas kasi magkaiba yung time zone. So, gising na gising tayo dito, tulog naman sila lahat doon sa Pilipinas. Hindi ko nasusundan. Pero, ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. Ito po, may naamoy daw po na ang ilan sa nagsulong ng impeachment nyo sa ginawang pagpapaliban ng Senado sa impeachment proceedings, may mga nasasabing na allegedly may pinoprotektahan at kinatatakutan daw po si Senate President Escudero po. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. In fact, isa siya sa mga, kasama ba siya sa Spice Boys? Hindi, pero Spice Boys. impeachment. Spice Yes, no? Oh yes, there was a group called Spice Boys at the time sa House of Representatives, di ba? Yung mga matatapang na mga mga batang mga batang congressman. Parang kasali siya doon. But sa impeachment po, siya yung minority floor leader Yeah, so during the anyway, time of GMA. yes, we do not remember him I do not know him na natatakot na klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot na si Senator Cheese Escudero. Hindi ko alam saan galing yan. Last question na lang po kay Sir Baste. Sorry. Kumusta yung jet lag niyo po? Better na, naka-recover na sana. Kaso pauwi na ako. So, Hindi pa naka-recover.
Testimony. My birthday wish pa si PR. Oh yes, noong May 30, nagkausap kami noon at meron siyang birthday wish pero I'd rather keep it Friday third. Thank you, ma'am. Yes, Last po. The Senate seems to be in conflict as to when they tackle the impeachment. If 19th Congress can carry it over to 20th or no, any comments po about that? Well, yan ma'am, kina-question din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Dahil ang composition ng House of Representatives, yung lawyers ko na lang magsalita, ma'am. Kasi mapagalitan Sige, naman ako nila. Sige po. Thank you po. Mapagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers ko. So, Any more? Thank you po. Thank you. VP, OVP at KOGC at ang pamilya Duterte ay nakaranas po ng injustices mula sa bagong PNP chief. So in this connection, ma'am, ano po ang inaasahan ninyong magiging sitwasyon sa Pilipinas sa ilalim ng bagong liderato ng PNP? Well, I do not think magiging mas maayos or mas maganda ang ating bansa, no? Unang-una, doon na lang tayo, no, sa pagpili ng Speaker of the House of Representatives. Noon ko pa sinabi na bakit ka naman pipili ng Speaker of the House of Representatives na implicated in a bribery case on record in a case in the United States. So, yung palang pagduda na diba? Parang pag alam mo kaagad na ganun, hindi mo susuportahan yan as Speaker of the House of Representatives. In the same way na merong recent findings ang Senate o violations of law of this police officer, so bakit mo naman gagawin chief of police? So, masyadong sketchy yung decision. Okay, talagang kailangan ng lumipad si VP, ha? Thank you po. So, unfortunately, wala tayong panahon, no? So, but thank you very much, VP. At thank you very much to everyone But for we can do joining us. siguro one group photo. One group photo. na lang, One group yeah. photo. Everyone. One group. One group photo. Alis na siya. Nagmamadali mo. Hindi pwedeng sorry. Ay, Siyempre. Huwag mo naman akong singita. Dito kayo. One group photo. Go. Pasok ba sa loob? Ano ko pa-picture, sir? Dili, isang picture na lang daw. One section na. Ay, naku, yun pala si Mami. Mami. Nasa bayan ko kanina. Mag-picture. Alam mo, palagi ko tinatanong ngayon, ano nga yung Mayor Baste na wala ako? Ikaw ko nagkakaguluhan. Ako, hindi ako pinapansin. Wala katarungan sa mundo nito. naman tayo everyday. Saan tayo? Yan, ganyan lang, group by group. Kami na mga camera niyo. Ready? Dito naman na. Kailangan ibigay. Pupunta naman siya. Mag-group na lang. Ang camera mo. Dito mamaya. Mamaya, pag dito. Madam Marika, picture mo. Great job niya, ma'am. Yung palalabas na. Kain na ako. Kakain ka na ngayon? Bakla, ilagay mo sa photo. Okay na. Ilagay mo sa photo. Naka-video. Mami. Picture ko na yun, no? Ang ganda. Dali nga dito, bakla. May isang bakla sa likod. Saan? Naka-live ka pa kayo? Wala na ba? Yan ang nagpapakain sa amin. Okay. Meron po. Sayang, hindi ko dala yung t-shirt. Nakikita ko pa naman. Dito naman daw, dito naman. Saan kayo ng phone to? Sa'yo? Papunta ka kaya doon? Punta ka kaya doon? Ay, dito na lang na sa'yo. Pupunta, ikot yan siya dito. Pupunta yan. Ikot pa siya to. Group na lang kasi nagmamadali na rin.
Thank you. Dito naman tayo. Dito naman sa kabilang side. Bandarita. Oh, mag-airdrop pa. Camera. Ito. BP. Ayan, yan. Ready? Basti. Na-stars pa. Ayan. Kaya nga. Okay. 1, 2, tingin, smile. Okay, Bye. Sa side. Kaninang po ito? Thank you. Basta.